الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما ربي زدنا العلم. اللهم اغفر لنا واجعل هذا اللقاء مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, sa ating pagpapatuloy sa aralin natin tungkol sa Ramadan, napansin nyo ba, palagay nyo sa ano yung aral na natutunan natin sa Ramadan bukod sa para maging matakutin sa Allah? Kasi ito yung pinakalayunin diba? Nakuha natin nung una, la'allakum tattaqun, para maging matakutin sa Allah sa pamamagitan ng pag-aayuno. Tayo, kung tanungin natin sarili natin, ano so far ngayon, naka-14 na araw na ngayon, ang nabago sa ating sarili? May nabago ba? Wala. Ha? Allahu Akbar, Masya Allah. Correct, very franco. Totoo yan. Yung iba, tumaba, di ba? Akala ko ba papayat tayo sa Ramadan? Hindi, no? Daming pagkain, barakah, yun. Hindi makontrol. Kasi kung tutunghayan natin, kung ano ang dapat natin gawin sa Ramadan, alam mo yun, yung dapat paliitin natin yung kainin natin. Di ba, bro? Hindi lang yung para hindi tumaba. Kasi, subhanallah, nagpigil tayo ng pagkain, di ba? Sa loob ng 10 to 12 hours. So, ang resulta nun, ang pinaka-epektibo na dapat gawin ng isang tao, yung bago ka kumain, kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nag-iftar yan, it's either tamar at saka tubig. At kumakain sila, pati yung mga salaf. Yung alam nila na tunay na hikman ng Ramadan, kumakain lang yan sa pag-iftar, magaan na pagkain. Hindi biglaan. Kasi isipin mo sa loob ng 10 hours, 12 hours, walang laman ng tiyan mo, di ba? Tapos bigla na lang tsambusa. Tapos o di kaya kabsa. Oh, fruit salad, okay lang yung fruit salad kasi ano yun prutas. Di ba? Actually, dapat ideal talaga, prutas. At napakagaan na magdasal ka ng tarawih, tapos ikaw magaan lang yung nakain mo. Yun ang hikma doon. Yung kailangan, pati sa pagkain, magtipid tayo mga kapatid. Kung kumakain tayo nung hindi Ramadan na masagana, ngayon sa buwan ng Ramadan, pwede rin magsagana, pero kailangan ma-realize natin na hindi tayo dapat mag-israf o hindi dapat mag-ano. Anong sayang? Bro, ano ba ang sinabi ng mga kasabihan ng mga Arabo? Maganda yung kasabihan nila, hindi naman hadith yun, pero napakaganda. Sabi, nahnu qawmun la na'kulu hatta najua' wa idha akalna la nasba'. Oh, ibig sabihin, kami ang pamayanan, kami ang mga tao, pamayanan ng mga kamusliman, na hindi kami kakain hanggat hindi namin naramdaman na gutom kami. At pag naman kami ay kumain, hindi kami magpapabusog. Baliktarin nyo yan, kayo, ano? Kami yung mga tao na hindi pa kami gutom ay kakain na kami. At pag kumain kami, sobra-sobra. Baliktarin mo, di ba ganun yun? At wallahi, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yaqul aw qalat Aisha radhiyallahu anha, ma
ma sabiat, maakala qattu sabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Aw bil khubz. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, sa buong buhay niya hindi kailanman nakakain niya ng sobra-sobra na busog o nabusog siya. Kaya makikita niyo mga kapatid, isa sa mga sinyales na physical na anyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya masyadong matangkad, hindi siya pandak, pero ang katawan niya very slim at yung tiyan niya diretso. Walang kunting kuan. Ano ba yan? Walang kunting may burol o ano tawag doon? Bundok. Tayo, subhanallah, nagkakabundok na rin sa Ramadan. Magtambok man di ay bay. Kaon-kaon. Kasi ang pagtambok bro, tataba ka talaga, lalo na pagkain mo, diretso ka matulog. Anyway, hindi yan ang kukunin natin mga kapatid. Kukunin natin ano na bago. Anong palagay nyo? Bukod siya tumaba. Very good. Self-discipline. Di ba? Yung ustad na Na-disiplina mo sarili. ng kasalanan, pero naisip mo, fasting pala ako. Hindi na ako nagawa ng kasalanan. Allahu Akbar. Correct. Isa yun. At yun talaga ang layunin ng Ramadan. Di ba? Pag hindi Ramadan, pwede kang manood ng... hindi ko sinasabing pwede tayong manood ng haram. Haram in the first place. Ibig sabihin, pag hindi Ramadan, nanonood ka ng mga bagay na wala lang. Di ba? Ako, in-example ko ngayon sarili ko. And I'm not telling this because I am boasting myself. Allah knows. Alam ng Allah kung anong ginagawa ng bawat isa sa atin. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko rin sa pamilya ko, sabi ko, alam nyo, nung hindi Ramadan, minsan may napapanood tayo na dumadaan sa wall natin. Di ba? Yung mga X Factor, yung American Gun Talent. Ako, minsan na talagang parang marami na napapanood ko, yung mga buhaya na kinakain nila yung mga kambing, di ba? Yung mga animals, di ba? Minsan sabi ko, kawawa naman to, inapit, tapos yung inahabol nung tigre, yung ganyan. Nagpapahinga ka lang. At least, sabi ko sa sarili ko, na nanood ako, na na-appreciate ko na subhanallah, ito yung paglikha ng Allah. Alhamdulillah, hindi ako ginawa na hayop. Nakatulad dito na wala kang kalaban-laban. At nilikha tayo bilang tao. So, sa mga pamamagitan ng panunood mo ng mga ganun ay nakakapagnilay-nilay ka. Sabi ko, dapat kung yun ay pinapanood ko, lagi, pag hindi Ramadan, dapat itong Ramadan, alam ko na hindi bawal yun, dapat ipagbawal ko ngayon sa sarili ko yan. Kaya alhamdulillah, I found it mga kapatid, na kasi dapat iano natin sarili natin, yung itimbangin mo ba sarili mo. Nung before Ramadan, nagkakaroon ako ng 1 hour na napapanood yan, dumadaan sa akin, ngayon Ramadan at least 30 minutes. 20 minutes. Malaking pagbabago na yun. Kailangan may mabago. Kasi ito ang punto natin. Dumating ang Ramadan, ano ngayon ang nabago sa atin? Ha? Bukod sa tumaba si Uchin. Dati nanonood ng pelikula ngayon. Alhamdulillah. Very good. Correct. Dati nanonood dito ng Batang Quiapo. Movie. Ayaw mo ng Batang Quiapo. Netflix. Correct. Pero ngayon talagang hindi na, di ba? Mga kapatid, totoo yan. At sasabihin natin sa lahat ng mga kamusliman, kung tayo ay nanonood ng Netflix, ng mga teleserye, nanonood tayo ng mga iba na nililibang natin, bakit hindi natin makayanan sa Ramadan na pigilan natin ito? Para sa Allah. Pagkontrol mo sa sarili mo. At wallahi, makikita mo na may nabago sa sarili mo dahil sa pagdating ng Ramadan. At kasawiang palad, kawawa ang isang Muslim na dumating ang Ramadan, walang nabago sa kanya at lalo pang lumala. Lumala tuloy. Di ba bro? So parang kailangan talaga pag nililay natin ang sarili natin. Dati, ang sarap yan. Yung iba, ginagawa sa fasting, is panunod ng mga Netflix. Hanggat malapit yung suhor, kakain, after matutulog na. Alam niyo mga kapatid, we have to be frank with ourselves. Ako mismo sa sarili ko.
Since Ramadan hanggang ngayon, hindi ko pa nakalahati ang Quran. Maiyak-iyak ako. Sabi ko sa sarili ko, Subhanallah, ganito ako kabisi sa mundo. Ganito ako kabisi sa trabaho ko. Patapos na itong Ramadan, may mga tao na 2 beses na nila nabasa ang Quran. Miyakatamat si rin sa Ramadan. Cover to cover, natapos na nila ang Quran. Ako, hindi pa ako nakakalati. Sabi ko sa sarili ko, nasaan ka na? Wallahi, mga kapatid. Yung oras na ginugugol natin, manunood ka pa sa Ramadan ng mga Netflix, ng mga teleserye na to, na wala ka nang oras dahil paalis ng Ramadan, hindi mo pa nababasa ang Quran ng buong buo. Wallahi, mga kapatid, kalugi ang palad. Alam natin dito, sinasabi natin, grab the opportunity. Minsan lang yan dumating kasi hindi na yan darating. Ngayon, pag lumipas itong Ramadan, may makikita tayo, may maririnig tayo, pwede tayo ay kabilang doon sa next Ramadan, hindi natin maabutan. Ilan ang mga kakilala natin na dati kasama natin sa Ramadan sa mga ilang taon, ngayon nailiping na sila sa lupa. Samantala, wallahi, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pati ang mga salaf, kung ang isang taong ito na nailibing, makagising lang at sasabihin niya, Ya Allah, buhayin muli ako para lang makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nahnu muqassirin fil ibadah. Tunay na tayo ay nagkukulang sa oras ng ibada. Minsan, kanina, nagbasa ako ng Quran, umabot ako ng siguro mga more than 1 hour. Okay? Tapos, sabi ko, bakit parang gusto ko na i-stop? Bakit parang gusto ko na i-stop? Parang gusto ko na umuwi, parang gano'n. Pero nandun ako sa masjid, bro. Bakit pag nakaupo ka lang, wala kang ginagawa? Bakit nag-scroll ka lang, nanonood ka lang ng yung mga paborito mo na hindi naman haram? Maski 2-3 oras, akala mo kulang pa yung oras mo. Hindi ba ninilang ako ng mundo, kapatid? Hindi ba ikaw at ako ay biktima ng nanilang ng mapanirang lipunan? Dahil sa social media. La ilaha illallah. Balikan natin ang tungkol dito sa Ramadan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang gusto kong bigyan ng linaw, bago natin ito kunin, isa sa pinakalayunin na maari na bago tayo ng Ramadan, na para maging totoo, ay dapat ay ang pagiging ikhlas natin. Pagiging mukhlis. Ano yung mukhlis sa Tagalog? Ay, mga Pilipino. Ano yung mukhlis sa Tagalog? Mukhlis, ikhlas. Mama na. Sincero. Sincero. Matuwid. Tapat. Okay, very good. Malapit yung tapat. Dalisay. Pwede ba yung dalisay? Ano ba pagkaalam nyo sa dalisay? Hindi si Cardo Dalisay. Ha? Purity, di ba? Oh, pure ka, di ba, bro? Okay, so, kasi sa Ramadan, maski sinasabi mong nag-aayuno ka, at akala ng tao nag-aayuno ka, ang tunay na nakakaalam niyan, ang iyong Panginoon at ikaw, sarili mo. Kasi pwede ka naman magtago, uminom, at hindi ka mag-ayuno. Di ba? Walang magpipigil sa iyo niyan. So, isa sa mga pinopromote o dinidevelop natin dito sa Ramadan ay ang pagiging ikhlas natin sa ating ibada. Na hindi kinakailangan lantaran, hindi kailangan sabihin. Kaya yun ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi. Kullu amalu bani Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Isipin nyo yun, mismo ang Allah ang nagsabi, lahat ng mga gawain ng mga anak ni Adan, ng ating mga alipin, sa kanila, mapapala nila kung ano yung mga gantimpala na makukuha nila, ayon sa ginawa nila. Pero maliban ng pag-aayuno. Oh, what makes difference? Why fasting is something different from other good deeds? Sabi ng Allah, dahil ako mismo ang magbibigay dito ng gantimpala. Special. Diba? Minsan, bro, sa kumpanya, may mga binibigay na mga pabuya. Sino magbibigay? HR. Normal, makuha mo HR. Very proud ka pa nun. Oh, maganda, binigyan ako ng human resource ng flag of appreciation. O di kaya, the best employee of the year.
Pero, naiiba dahil ang presidente mismo ng kumpanya, Tire, ang presidente ng kumpanya nyo, pinatawag ang pangalan mo. Yung gift na ibibigay, hindi pinadaan sa HR. Siya mismo. Mr. President, how are you, sir? Yes. I call you because I wanna give you something. From my own, from my heart. Sir, why? You don't like? Ayaw mo ng gift? Sinong ayaw nyo sa inyo ng gift? Lalo na kung pera. Ha? Sinong ayaw ng pera? Ha? Mga kapatid, let us be frank with ourselves. Pera. Kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo napunta sa Saudi dahil sa pera. Kung bakit maraming nag-aaway dahil sa pera. Kung bakit maging naligaw dahil sa pera. Kung bakit may pumatay, bakit may nagnakaw, bakit gaganyan, puros pera. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Kaya wag mo sa akin sabihin, Ayman, na hindi mo gusto ng pera. Mismo ang Allah ang nagsabi na sila ay mahal na mahal nila ang pera sa sobrang pagmamahal. Mga kapatid, dahil sa pera, minsan ipinagpalit natin ang magulang natin, kapatid natin, anak natin, itinakwil natin, asawa natin, nagiwahiwalay dahil lang sa pera. Lahat dahil sa pera, naging problema. Samantalang maraming tao na sila ay naging alipin ng kanilang pera. Hindi dapat yun. Dapat ikaw ang nagmamay-ari, dapat ang pera mo, siya ang alipin mo. Di ba, bro? Pera ka lang eh. Unsya ka, karatas, ano ka lang, papel, pwede kitang sunugin, ha? Yan, sige, sunugin mo. Magsisi ka pag sinunog mo. Di ba? Ang punto doon, bro, yung pera na yan, i-control mo. Ano ang gawin mo? Mag-hajj ka, mag-umra ka, ibigay mo sa mga mahihirap, marami kang pera, ibigay mo. Bilhin mo ang gusto mong damit na bilhin, bumili ka ng mahal na mga gusto mo, bahay, ganyan, lahat. Bakit? Hindi masama, as long as kaya mo. As long as hindi israf, as long as hindi mo ninakaw, as long as hindi ka social climber, pakitang tao. Oh, di ba bro? Bakit? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbul abda idha an yara athara ni'amahu. Katotohanan si Allah, mahal niya ang kanyang alipin na nakikita sa kanya ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Oh, kanina, si Brother Ali, nagluto ng bilo-bilo na pink. Oh, subhanallah, biyaya na ipinakita sa atin. Wallahi bro, laking gantimpala mo, natikman natin. Yung, sino nagsabi na first time ako nakakain ng pink na bilo-bilo? Sino yung nagsabi nun? Ikaw? Bro, ako maraming beses na nagiging pink yung bilo-bilo na yun dahil depende sa kung anong nilagay mo na ano, mga prutas. Walang food coloring na nilagay. So, ang pagkadalisay ang siyang dinidevelop sa Ramadan. May isang kwento sa nangyari sa kapanahunan ng Abbasiya. Ang isang hari, pangalan niya ay si Abdul Hakim. Al-Malik Abdul Hakim. Sabi niya sa kapanahunan niya, tinawag niya ang kanyang mga sundalo, lahat ng kanyang mga kawal, lahat ng mga kahit sinong magaling na engineer, hari ka eh. Katulad ngayon ni Hari King Salman, ito yung anak niya, kahit anong gawin niya dito sa Saudi Arabia, kaya niyang gawin. Meron silang power. Yung Malik na yun, makapangyarihan sa kapanahunan niya. Sabi niya, gusto ko magpagawa ng masjid na ang masjid na ito ay kailanman ay hindi maililibing sa limot. Ano ang mga naunang naipagawa ng mga masjid? Itong ipapagawa ko, maiiba ito sa lahat. Napakalaki, napakaganda, hindi makakalimutan ng kasaysayan. Kumbaga sa ngayon na yung mga nagsusulat ng world record, na break ng world record. Nagpagawa siya, bro, ang laki-laki ng masjid. Napakaganda ng masjid. Sabi niya dun sa kanyang mga kasama, yan, pag natapos niyan, may sulat, sabi niya dun sa kanyang mga alipin,
isusulat nyo Masjid Al-Malik Abdul Hakim. Isusulat ang pangalan niya. Siyempre, di ba? Malik eh. Katulad ngayon, may mga masjid, may nakasulat na Masjid Abdul Rahman, Masjid Bintu Abdul Rahman, Abdul Aziz. Isusulat nila ang mga pangalan nila. Ano ba ito? Pwede? Pwede, ayon sa sabi ng mga pantas. Pero mas mainam, wag na isulat. Pero kung pwede mong isulat, inshallah, dali siya, ang nakakaalam niyan, ang Allah, walang problema. Ngayon, nung maisulat na at nagawa na ang pinakamagandang masjid na ito sa kasaysayan, sa kapanahunan, na yaon, nanaginip ang hari. Subhanallah. Nangangahulugan ng Allah ay mahal din niya ang hari na ito. Napanaginipan niya, bro, na yung pangalan niya na nakasulat na Masjid Abdul Hakim, ay hindi niya mabasa. At parang naririnig niya na iba ang nakasulat doon. Isa daw. Natulog. Kinabukasan ng isang araw, napanaginipan na naman niya na hindi sa kanya ang masjid at hindi na sa pangalan niya. Hindi maklaro at mayroon siyang narinig na bumubulong na pangalan na hindi siya. Pangatlo na nagreklamo sa kanyang asawa. Sabi niya sa asawa niya, "Ya zawjatil ghaliya," o aking mahal na asawa. Ano ba itong bumabulabog sa ulo ko? Sabi ng asawa niya, ano yun, mahal na hari? Alhamdulillah, napagawa mo ng masjid. Hindi. 3 araw ko na ngayon napapanaginipan na ang masjid na yan. Pakitanong nga doon sa mga utu-utusan natin, nakalagay ba dyan ang pangalan ko? Sabi niya, nakalagay yung pangalan mo. Tinignan pa niya, nakalagay pa yung pangalan niya. Sabi niya, iba ang naririnig ko at iba ang nakasulat. Pinatawag niya ang, alam niyo naman, ang mga hari noon, dati meron silang mga mangkukula, meron silang mga manghuhula, ganyan. Pinatawag niya yung mga tao na may makaalaman. Sabi niya, itong panaginip ko. Man yaqulu li fi ru'yaya, sino ang magbibigay sa akin ng pakahulugan sa aking mga panaginip? Sabi ng isang sadik na talagang nagbibigay ng advice, Malik, sino ba talagang naririnig mo na pangalan? Sa pangatlong araw, hindi klaro, ngayon, dahil sa bago ka dumating, narinig ko na ang pangalan niya ay pangalan pa ng babae. Sino hari? Ang pangalan niya ay si Khair. Khair. Sabi ng hari, hanapin ninyo si Khair. Dito sa bayan na to, kahit saan nyo makita dito sa Basra, kahit saan lugar. Ganun. Alam mo naman, pag alipin ka, hinanap nila sa buong bayan. Wala silang makita sino itong si Khair. Ang ibig sabihin ng Khair, ina ng mabuti. Ina ng kabutihan. Hanggat mga kapatid, nahanap nila sa matagal na panahon na paghahanap nila ng mga ilang araw, nakita nila si Khair. Isang matandang babae na pulubi na mahinang-mahina. Kinuha nila, siyempre, kapangyarihan, dinala doon sa kaharian. Ya Malik Abdul Hakim, hadiya imra'a ismuha Khair. Ito si Khair. Sabi ng hari, ikaw ba talaga si Khair? Sabi niya, alhamdulillah, mahal na hari. Ako po talaga. Sinong nagbigay siya ng pangalan mo yan? Ay, pinanganak na kung magulang ko, binigay na nila ito. Khair. Bakit ba, sabi niya, ano ba ang ginawa mo sa masjid ko? Sabi niya, anong ginawa ko sa masjid mo? Wala kong alam sa masjid na pinagawa mo. Sabi niya, hindi. Nakikita ko, narinig ko na pangalan na bumubulong sa akin ay Khair. Sabi niya, sabihin mo sa akin ng totoo anong nagawa mo sa masjid. Sabi ng babaeng matandang ito, wala ako matandaan, mahal na hari. Nung paalis na siya, bro, dahil paalisin na siya, sabi ng hari, tandaan mo mabuti, anong nagawa mo? Sabi niya, sandali lang, mahal na hari. Wallah, sumusumpa ako, sabi niya sa Allah. Minsan ako'y napadaan sa masjid mo na yan na pinagawa mo na napakaganda.
Nagkaroon ako sa aking puso na sana makatulong ako sa paggawa ng masjid na yan. Ang problema, marami kang mga tagagawa ng mga kawal, pero nakita ko ang isa sa mga kabayo na siya ay nagdadala ng mga materyales na semento na nauuhaw-uhaw siya. Bilis na bilis ko kumuha ng tubig at pinainom ang kabayo na yan. Dahil sa pagmamahal ko at habag ko sa mga hayop at dahil sa pagtulong ko sa masjid na yan. Sabi ng hari, wallah, yan ang naging dahilan kung bakit yan ay pinapanaginipan ko na ang masjid na yan ay hindi sa akin, ngunit yan ay para sa'yo. Alam niyo mga kapatid ang ginawa ng hari? Tinawag niya ang mga karpentero niya, mga engineer. Saan yung masjid ni Abdul Hakim? Tanggalin yan, sirain nyo yan. Isulat ninyo na Masjid Khair. Allahu Akbar. Isipin mo yun, Abdul Aziz. Sarili mong masjid, ikaw ang nagpundar, ang isinulat mo, hindi pangalan mo. Isinulat mo ay Masjid ni Abdul Salam. Kaya mo yun? Bro, kaya mo gumawa ng kawang-gawa na napakaganda pero hindi mo gagamitin sa pangalan mo, ibibigay mo sa iba. Yan ang ikhlas, mga kapatid. Ang ikhlas, hindi natin kinakailangan na sabihin na ako gumawa dito. Ako ang nagpuntar, ako si ganito, ako ganyan. No. Mas mabuti na walang nakakaalam sa mabuting gawain maliban sa ikaw at ang Allah. Katulad ngayon sa pag-aayuno mo, katulad ngayon sa pagsasakripisyo mo, katulad sa pagsasadaka mo, katulad sa pagbasa mo sa Quran, katulad pag ikaw ay nagdarasal ng gabi na tulog lahat ng mga kaibigan mo, tao pero ikaw ay nag-aalay sa Allah, yan ang dapat natin matutunan sa buwan ng Ramadan. Pagiging ikhlas dahil alam natin sa lahat ng ating mga gawain, ang tangi lamang tatanggapin ng Allah ay ikhlas. May mga tao na darating sa araw ng paghukom, sifr. Ang dami ng kanilang inaasam-asam na mabuting gawain. Pero hindi pala inalay sa tao, ipinarinig sa tao. Sasabihin ng munadi, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, yunadi fi yawm al-qiyamah ayyuhan nas, ayna haulay ladin antum taf'aluna al-khair li ajlihim. Nasaan na? Hanapin ninyo ang mga tao na gumagawa kayo ng kabutihan ay dahil para sa kanila. Katulad nyo sila ngayon ng mga miskin. Nangangailangan din. Lillahil wahidil qahar. Siya ang Allah, ang tunay na nag-iisa ng Diyos na dapat sambahin at kung bakit tayo gumagawa ng mabuti ay inaalay lamang sa Kanya. Wa hadha huwa alladhi nuridu an nata'allam fi hadha shahr al-mubarak. Itong Ramadan na ito, mga kapatid, marami tayong mga gawain, pakitang tao, narinig, ganyan. Ito ngayon dapat sikreto. Ikaw lang at ang Allah ang nakakabatid. Pangalawa, hindi natin kinakailangan ng kapalit. Hindi mo kailangan bayaran ka. Minsan gusto natin gumawa ng gawain. Kung ang usapan ba naman, yan, delikado na ba, dili tayo parehas ana. Kung usapan naman ba, ako naggumawa, anong kondisyon, pagkatapos, anong ibibigay mo? Anong kapalit? Di ba, bro? Nababasa ko kasi ito sa mga kisas, na mga athar, na napakaraming aral. Minsan sa mga kisasul anbiya, makikita natin yan. Isang mangingisda na napakahirap, nagtatawakal sa Allah. Isang maalam na scholar sa kanya na kaibigan niya at sinabi niya, wag na wag mong kalimutan. Pag ikaw ay nangisda, purihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin mo itong dua. Sinabi niya yung dua. Nung nangisda siya, bro, nakakuha siya ng napakalaking isda na sa buong buhay niya, alam niya, dahil sa tulong ng isang scholar na yun, na binasa niya yung dua na yun, nakakuha siya napakalaki. Nung nakuha niya, bro, sa kanyang pagpapasalamat at sa laki ng tuwa niya, gusto niyang hatiin. Hinati na niya, sabi niya, oh Sheikh, ito natupad at dirindig ng Allah ang aking panalangin, kaya ito ngayon, hahatihin natin at ibibigay sa'yo. Sabi ng isang scholar na ustad, wallah, hindi ko yan tatanggapin. Bakit?
Kasi kung hindi ang ikhlas, hindi mo yan makukuha yung isda na yan. Allahu Akbar. Nagtaka yung mangingisda. Dahil sa pagka-ikhlas, lumabas ang isda na yan. So kung kukunin ko yan, nawala yung ikhlas ko. Hindi, sa iyo yan talaga mananatili. Umuwi siya, pag uwi niya sa bahay para ibigay sa asawa niya, alam mo naman ng lalaki, di ba? Pag mayroon kang nakuha, masayang-masaya ka na, uy, may bibigay to kay Mrs. Matutuwa si Mrs. ng ganyan. Sana all. Kasi yung iba, sikreto kay Mrs. Ayaw sabihin. Di ba? Dapat ipakita mo para maging masaya din. Ngayon, pagpunta niya sa bahay, bago pa dumating sa bahay, may nakita siyang mag-iina na mga mahihirap. Tapos yung isa, na umiiyak ang bata. Sabi niya, ba't umiyak? Wallah, nakita mo naiiyak ito dahil gutom na gutom. Sabi niya, hindi ko na ito iuwi sa asawa ko. Ibibigay ko na lang sa inyo ang isda na ito para makain nyo. Wallahi, nung kainin nila ito, lalo silang napaiyak at nagpasalamat at gusto niyang hatiin yung ulo para maiwi mo sa asawa mo. Sabi niya, wallah, kung wala ang ikhlas, wala yung isda na yan na makukuha ninyo. Allahu Akbar. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ng kapalit. Pagdating niya sa bahay, sabi ng misis niya, na, mapasa nga mama, tunay miya sukat ka. Kung baga sa Maranao, ganun yun, iimbestiga rin ka niya. Ang galing mong lalaki, ano ngayon ang nakuha mo sa isda sa dagat? Wala na akong nakuha. Miya kapya si Padul, abadad na miya ko nga. Wala kang nakuha na isda? May nakuha ako, pero ibinigay ko doon sa nakita ko na mahirap na mag-iina. Bakit mo ibinigay? Na wala tayong makain. Sabi niya, wallah, ang Allah ay darating ang tulong ng sinumang tumulong sa kanyang kapwa-tao. Wallahi mga kapatid, hindi pa siya lumabas, may kumakatok sa kanila. Ibinigay ng hari itong isang dinar, 100 dinar na para sa inyo. Bakit kami binigyan? Hindi ko alam. Basta na panaginipan ng hari, ibibigay sa inyo. Allahu Akbar. Yun ang sinasabi mga kapatid, al-jaza'u min jinsil amal. Ano ang nagawa mong mabuti, lalabas at lalabas din yan. At huwag kang sasabihin, imposible. Walang imposible sa Allah. Magkakaroon ka ng imposible sa iyong Panginoon na siya ang lahat ng tagapaglikha at nagbibigay, nagpapanustos. Yan ang mga pwede nating matutunan sa buwan ng Ramadan para mabago natin ang sarili natin. Para magkaroon ng ikhlas. Ustad, malapit na ang oras, pumunta ka sa Siyam. Di ba? Hindi na natin ito natapos itong Ramadan na ito. Okay. Puntaan na lang natin itong, nakuha natin nung last, yung mismong Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya, ayama ma'dudat. Ayama ma'dudat, sabi dito ng Allah, at sabi ng mga pantas dito, ay may espesifiko ang araw ng buwan ng Ramadan. It's either 29 or 30. Alam yan. Ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-ayuno kayo pag nakita niyo ang buwan. At pag hindi niyo nakita ang buwan at ito ay natakpan sa inyo, ipagpatuloy ninyo ang 30 na yawman na Shaaban at magiging isang araw ang Ramadan. Kasi, bakit yan sinabi ng Allah? Kasi ang mga nauna na pinagkalooban na sila ay mag-ayuno, binago nila ang kanilang pagpapaayuno. Sa atin, hindi kailanman yan mababago. Pagkatapos, sinabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Subhanallah. Nakuha natin nung nakaraang linggo. Ang Ramadan, halos lahat ng mga kutub al-munazzal ila anbiya illahi subhanahu wa ta'ala nazalu fi Ramadan. Halos lahat ng mga kitab na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta ipinadala sa buwan ng Ramadan. At ang Quran, bumaba ito sa ika-24 ng Ramadan, ayon sa sinabi ng mga pantas. At ang Quran, nakuha din natin na ito ay dalawang klase kung paano siya naipadala. Sa Baitil Izza, na kung saan, nandun yan sa pagitan ng langit at sa lupa, ang Allah ang tunay na nakakaalam, nandun yan cover to cover. Hindi yan mababago. At ang pangalawang pagbaba kay Propeta Muhammad ay sa loob ng 23 taon. 13 taon sa Makkah at 10 taon sa Madina. Kaya mayroon tayong sinasabi na ayatun Makkiyah wa ayatun Madani. Depende yan sa mga sitwasyon at mga kaganapan. Sabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linnas. Mga kapatid, ang Quran, ito ay gabay sa sangkatauhan. Ang gabay sa sangkatauhan, ang Quran.
ang sino man magkaroon ng gabay na sinasabi niya na ito ang totoong gabay na hindi Quran, yun ay peke, yun ay scammer, at hindi yun totoo. Maari siya ay ginabayan ni Satanas o kahit sino. Dito mismo, magpapatunay na ang tunay na gabay na galing sa Allah ay ang Quran. Bakit? Sinabi dito, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyina, anong ibig sabihin ng bayyina, mga kapatid? Ikaklaro ito. Ipagkakaiba ito. Doon sa ano ang mga habag, awa at patnubay ng Allah, ano ang nasa Quran, na kabutihan ng Quran, at ano yung mga ipinagbabawal ng Quran. Dito natin makikita. Ibig sabihin, ang isang Muslim na kung wala sa buhay niya ang Quran, ligaw. That is to make it short. To make it short, if you believe in the oneness of Allah, if you are a Muslim, if you are a believer, and if you do not believe the Quran, if you do not consider Quran as your guidance, then you are in the wrong way. Quran ang totoo. At ito ang gabay. Mga kapatid, ang daming mga tao, ang daming mga Kristiyano na magmumuslim daw dahil lang sa naririnig niya ang Quran. Kailan lang nakita ko yung si Will Smith na nabasa daw niya ang Quran. Subhanallah, cover to cover. Alam mo, sa totoo lang, nung high school ako, bro, hindi ako marunong magbasa ng Quran. Elementary ka high school, wala. Kasi nag-aral ako sa Madina, wallahi, sa totoo lang, nagsimula ako doon, 19 years old ako, hindi ako marunong magsulat ng pangalan ko, hindi ako marunong magbasa ng Quran, at wala akong alam. Pero siguro kung bakit ako napunta ng Madina, dahil siyempre alam ng Allah kung sino yung anong nasa sa puso ng kanyang alipin, nung elementary high school pa ako, nung high school ako noon, bro, nag-aaral pa ako sa Arellano University, mayroon Quran na naibigay sa akin na English, na translation ni Yusuf Ali. Diba? Yung Yusuf Ali, ang kapal-kapal nun, bro. Ang kapal-kapal. Nung nakikita ko to, sabi ko, dapat ko itong basahin. English, kasi siyempre hindi ko alam ng Arabic. Dapat ko itong basahin kasi baka mamatay ako sa buong buhay ko, ang salita ng Allah hindi ko nabasa. Diba? So, yun lang, parang matter lang na sabi ko gusto kong basahin. Wallahi mga kapatid, at ang sino ang nanonood ngayon, kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, try na basahin mo ang Quran ng Arabic. O di kaya basahin mo yung meaning ng Quran. Makikita mo, kamangha-mangha ang Quran na salita ng Allah. Kahit sinong tao, basahin niya ang Quran, yung meaning lang niya, hindi niya naiintindihan yan, mamamangha. At nakikita natin ngayon kung bakit nagbabalik Islam, ang mga Westerners, ang mga Amerikano, mga European, at kahit sino sa atin, dahil sa Quran, dahil mismo si Allah ang nagsabi sa Quran, Dhalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ito ay gabay, ito sa mga taong matakutin sa Allah. Sa isang riwaya sa aya sa Quran, hudal lil alamin. Ito ay gabay sa sangkatauhan. Muslim, Kristiyano, Hudyo, kahit sino, basahin mo ang Quran, makikita mo na ikaw ay bibigyan ng Allah ng gabay. Bubuksan lang ang puso't isipan. Sabi dito ng Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dito naging wajib. Ang sino man ang masaksihan niya sa inyo o nakita niya na ang buwan ng pagpasok ng buwan ng Ramadan ay nakita niya, falyasum, mag-ayuno. Ayan, mag-ayuno tayo. Depende sa pagkakita ng buwan. Ito ang sinabi ng Allah, falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Subhanallah. Sa unang aya, nabanggit ito ng Allah, ang marid at saka musafir. Ngayon, inulit na naman niya. Ha? Ano kayang dahilan? Bakit? May idea kayo? Ha? Mga Muslim. Ha? Anong dahilan? Maaari ang dahilan, Ustad, ay dahil sino yung tunay na may sakit at sino yung mga musafir, sila ang mayroon lang karapatan na hindi mag-ayuno. Sa oras na sila ay may sakit. O sa oras na sila ay naglalakbay. Di ba? So, ibig sabihin,
ni-emphasize ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin yung mga marid. Yung marid, yung nagka-fi maridong tawil. May tao na hindi pa dumating ang Ramadan, nandun na siya sa hospital, 5 buwan, 1 taon nandun, hindi makalabas. Mahaba ang pagkasakit niya. Yun pwede magbigay ng fidya. Lalo na kung dumaan ng mga lumipas na taon na hindi na siya gumagaling. Ang fidya ay pagkain ng isang miskin sa isang araw. Miskin, ipapakain mo siya sa isang araw kung anong makakain niya, 150 o 200 peso, o dito sa atin 20 reals, 25 reals, yun ang ibibigay sa kanya. Biijma'i ba'dil ulama, biittifaq, pwede, although mayroon silang khilaf, nasabi ng Allah, fa'ita'amu miskin, magpapakain araw-araw ng isang miskin. Ngunit, sabi ng ibang mga pantas, para hindi rin pahirap sa'yo, pwede kang magpakain sa loob ng 30 araw na buong buo. Paano yun? Ibibigay mo sa kanya, ito, kakainin mo to sa isang buwan. Pero yung ibang mga pantas, sinabi nila, mas maganda yung araw-araw. Kasi mahirap din yung magpakain ka, ibigay mo ito lahat sa kanya, tapos 1 week, wala na. Kawawa naman siya. Mas mabuti yung araw-araw na mayroon siyang nakakain na inaasam-asam na dumarating. Di ba? Mahirap din kasi. Minsan, nandyan na yung pagkain, nandyan na yung pera, akala mo ito yung gusto mo na mangyari, pero minsan, hurot na tanan. May per din sa, may per at tiga Maguindanao. Naubos. Bigla na lang nawawala, bro. Di ba? Totoo yan, di ba? Meron kang tinatago, Abdurrahman na pera, gagawin mo ito, ipag-hads ko, ito, bibilin ko na ito, ganyan-ganyan. Yun pala, 2 buwan, tiway, wala na. Asan mo naigamit, bro? Wala, kinain mo ng bilo-bilo. Nawawala, hindi mo nakokontrol. Ang pera, subhanallah, Allahu Akbar. Sabi ng Allah, falyasum, faman kana maridan o ala safar. Yung pagmusafir, entitled ka na mag-break ng fast. Hindi wajib na mag-break ka ng fast. At hindi rin haram na mag-break ka ng fast. Nakuha nyo? Nasa gitna ka. Anta mukhayyir. You have your own choice. Allah has given you free will to fast or to break the fast. Pero mashallah, ang ibang mga pantas, isang pantas na nasabi niya na mas maganda na i-break mo ang fast mo. Bakit? Para ma-appreciate mo ang iyong Panginoon, ang kanyang habag at awa na nagbigay sa iyo na pahintulot na pwede kang mag-break ng fast. Pero ang sabi ng ibang mga pantas, kung ito naman ay hindi pahirap sa iyo, li'anna al-illa li-iftar fi sawmi Ramadan li sababil masyaqqah, dahil sa hirap. Kung nararamdaman mo na hindi mo kaya, nahihirapan ka, lalong-lalo na kung ikaw madali ka magutom, so ang gawin mo, pwede mong i-break. Pero kung kakayanin mo at alam mo na kaya mo, falyasum wa in tasumu khairul lakum. At kung kayo ay mas mag-ayuno, ayan ay mas mainam at mas mabuti yan sa inyo. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. La ilaha illallah. And this is a challenge to the people who say that Islam is very difficult religion. You know, I want to practice Islam in myself, but I am not ready today because I'm still young. And I want to be young forever. Kailan mo gusto maggawa ng mga gawain? Pag nagtigulang na ako, I'm still young na enjoy yourself while staying here. Nagabaan ka na sa sarili mo. Maraming ganun ang ginagawa nila hanggat nagkasakit, nalumpo, na disgrasya, hindi na siya makagawa ng pagsamba sa Allah. Samantala, ang gusto ng Allah at mas mahal ng Allah ay ang mga tao na mga kabataan sa murang edad pa lang nila ay sila ay namulat sa pagsamba sa Allah. Huwag niyo gawin ang mga ibang tao na lahat gagawin muna. Kailan ka mag-hajj? Pag nagtauba na ako. Kailan ka magdarasal ng 5 beses isang araw? Hindi pa ako ready ngayon kasi nakakagawa ako ng kasalanan. So, hindi ako ready. So, siguro, taufik ng Allah. Delikado yun, bay. Magsulti ka na sa taufik ng Allah. Paano ka tataufik ng Allah? Mismo sarili mo, hindi mo magsimula. Kasi sa isip mo, sinasabi mo, saka pa. Ha?
Ikaw mismo, sarili mo magbago. Sino magbabago sa'yo, bro? Ha? May mga tao sabi niya, hindi ako magbabago hanggat hindi ako baguhin ni Allah. Astaghfirullahaladzim. Correct, nandoon tayo. Siya ang Allah ang pwedeng magbago sa'yo, pero unahan mo ang sarili mo. Mismo ang Allah nagsabi, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will never change the condition of a community or a certain people unless they themselves they change. Oh. Di ba, bro? Kung ikaw, Jibril, hindi ka nagbago ngayon sa Islam at patuloy ka pa rin sa pagkakristyano na hindi ka mismo nagbago sa sarili mo, may magbabago sa'yo? Oh, sarili mo, di ba? Allahu Akbar, kawawa siya. Ang kawawang cowboy. Correct, totoo yan, bro. Alhamdulillah, kailangan natin magbago. Brother Ayman. Sino sa inyo ang hindi gusto magbago? Ha? Eh, ba't mo tinuturo si Ali? Astaghfirullahaladzim. Ha? Bro, ha? Wallahi, we need to change every day. Ngayon sa Ramadan, hindi ko alam bakit ang init-init ng ulo ko ngayon sa Ramadan, bro. Okay, totoo yan. Hindi nyo na-experience din yan. Nagmamanayo ka, tapos yung nandun sa likod mo na, big, ganyan, lakas-lakas. Sabi ko, ano ito? Ito na niremyaso ang mga tawaya, hindi makalanat. Ano sila, gutom? Gusto ka na nilang sipain Abdurrahman doon sa unahan? Umalis ka dyan. Samantala, maski umalis ka naman, bro, mayroon pang mga kotse na nandoon. Why these people can't wait? Ano madili sila makahulat? Ari, di nga kayo experience sa Islam. Agi, di kan driver. Tapos, Astaghfirullah, udubillah. Tapos bro, maski sa atin, sa pamilya natin, kunting talo-talo lang, gusto mo na mainit, gusto mo na magsalita, Kaya pala sabi ni Propeta, pag dumating sa inyo na nagagalit kayo, pag dumating sa inyo na anuman yung hindi gusto ng Allah sa buwan ng Ramadan, sabihin nyo, Inni saim. Allahu Akbar. Wallahi, ako ay nag-aayuno. Ano bang nag-aayuno, bro? Ang ibig sabihin ng nag-aayuno, saim, ay nagpipigil. Pigilan mo yung galit mo, bro. Katulad ng pagpigil mo sa pagkauhaw mo, pagkagutom mo. Pigilan mo, so tala ka, yung tala mo na gusto mong makita yung mga haram, yung mata mo ngayon na wag mong ipakita. Di ba bro? Anong dumating sa iyo yung Ramadan na walang nagbago sa iyo? Astaghfirullah. Ay na takwa. At takwa huna, fi Ramadan. Kailangan natin ito mga kapatid, wallahi. Pigilan ang lahat at magbago dahil kung hindi ka magbago, walang magbabago sa iyo, Abdurrahman. Sabi ng Allah sa Quran, ang kanyang relihiyon, mga kapatid, napakadali. Relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakadali. Anong pag-uutos na wajib? Pag hindi mo kaya, hindi sa iyo inuutos. Diba bro? Sige, magtanong nga kayo, mayroon bang ipinagtautos sa inyo na hindi nyo kaya na pinipilit nyo ang sarili nyo? Oh. Ari, meron ba? Meron? Ay, napagpuno ng bulong kaya yun. Ay, napagpuno ng bulong dito. Abdul Aziz, Erfe, anong nangyari sa'yo? Ha? Oh bro, mashallah, ang sarap ng belo-belo na pink. Allahu Akbar. Kita-kita na yan bro, mashallah, jazakallahu khair. Ha? Wala siguro. Kasi, wallahi, sa mga usulul fiqh, pati sa usulul fiqh, merong kaida sa usul fiqh na tajlibu, ang ibig sabihin nun, idha dakal amr, ittasa. Subhanallah. Pag humigpit ang isang bagay, magiging maluwag. Hindi pwede, pero kung kinakailangan, pwede. This is how simple and easy our religion. Di ba? Sa ibang religion, kailangan magbigay ka ng kapo, anong tawag doon?
Ikapu. Na maski hindi mo kaya, kailangan mo magbigay. Obligatory sa'yo, maski mangutang ka, anong gawin mo kasi kasama ka dito sa aming grupo, sa aming sekta. Sa Islam, magbibigay ng zaka, pero miskin. Hindi ka magbibigay ng zaka, bro, miskin ka. Ikaw ang bibigyan ng zaka. Oh, alhamdulillah, sige, bigyan niyo ako ng zaka. Miskin ako. Subhanallah, you are priority kasi ikaw ang miskin. La ilaha illallah. Napakadali ng reliyong Islam. Ha? Obligado sa kanila magbigay ng 50 reals every month? La hawla wala quwata illa billah. Ang association daw na Eagle, aywan ko yan dito sa Riyadh, meron ding mga Eagle dyan. Ang mga lumilipad. Every month, meron silang 50 na kuwan. Ari, antay Eagle Rakano si Ari. Sino? May membro sa inyo dito ng Eagle? Wallahi mga kapatid. Subhanallah, obligatory na magbigay ng 50 reals? Ba't ako magbibigay ng 50 reals? Ibigay ko na lang sa anak ko, sa asawa ko, sa mga mas nangangailangan. Ba't ako dyan ibibigay? Bakit? Magbigay ka sa Eagle, lilipad ka? Mga kapatid, wallahi, alam ko maraming tinatamaan, marami tayong mga kapatiran na napunta at sumali at pumunta dito sa Eagle na ito. Alam natin, mayroon tayong video na gawa patungkol sa mga fraternities. Mga kasama, itong Eagle, Rotary Club, Lions Club, yan, mga kasama yan. Ang punot dulo nito ang mga Hudyo. Kung ikaw ang Muslim, alamin mo mismo sarili mo, uy, ba't ako sasali dyan? Ang gumawa dyan, Hudyo. Bakit? Tulong? Bakit? Pagkakapatiran? Bakit? Pagtutulungan? Pagdadamayan? Pagmamahal? Ano pa ang tunay na pagdadamayan, pagmamahalan, pagtutulungan na makikita mo maliban sa Islam? Ang kapatiran sa Islam, ang pagmamahal, respeto, tulong, kawang gawa, lahat inaanib at sinabi ng Allah, tulungan mo ang kapwa mo. Sabi ni hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tulungan niya ang kanyang kapwa na nangangailangan ng matinding pangangailangan, pag natulungan niya at napasaya at naresolba ang kanyang mga suliranin at problema, ay matimbang pa ang kanyang gantimpala kay siya ay nagstay doon sa masjid ng Rasulullah ng isang buwan na nag-i'tikaf. Only in Islam, Abdurrahman. Only in Islam na hindi ka magbibigay. Tayo dito, nagtitipon. Meron bang mga binibigay dito? Wala. Volunteer. Itong mga nagdadala dito na mga puto, bilo-bilo. Ano pa itong isa? Ano pa itong isang parang parang tools materials na nakalagay dyan? Oh? Binangkal. Hindi tayo inaatasan na magbigay na hindi mo kaya. At wallahi mga kapatid, sasabihin ko to sa lahat ng mga kamusliman, sa atin lahat, payo natin ito sa ating sarili. Ang tunay na pagkakapatiran at pagmamahalan, dito lang yan makikita sa Islam. Mahalin mo ang kapwa mong Muslim, mamahalin ka ng Allah. Na walang kondisyon ang pagmamahal mo. Kayo bro, nagtitipon-tipon, nakikita-kita, nagmamahalan, respetuhan. Mayroon bang mga rituals na ginagawa natin? Wala. Bakit tayo nagtitipon dito? Dahil sa Islam. Dahil sa gabay ng ating reliyon. At wallahi, subhanallah, sa araw ng paghukom, makikita natin ang tunay na magkakapatiran. Ya Allah, lipunin kami at ang mga kapatid na ito sa araw ng paghukom. Allahumma amin, Allahumma amin. Magbibisita-bisitahan tayo doon, gari, sa Alungan Amaure, sa paraiso ng Allah. O Ustad, magturo ka na naman sa amin ng tauhid. Sabi mo, Ustad, wag na ka. Wala na tayong obligado dito sa surga. Wala na tayong gagawin dito sa paraiso. Mga kapatid, sa paraiso, wala kang obligado. Hindi ka pinag-uutusan na magdasal 5 beses, mag-ayuno, o mag-aral. Wala. Sa paraiso ng Allah ay lugar na kung saan tatamasain mo ang lahat ng gantimpala. Walang obligation. Dito sa mundo, obligation. Na walang reward. Ang reward, ang obligation niya na ginawa mo doon sa araw ng paghukom. Kaya magtiis, magantay lang tayo mga kapatid. Ya Allah, tipunin kami sa paraiso mo. Allahumma amin. At insya Allah,
tapos na itong patungkol dito sa Shahrul Ramadan. Pang-ilan na natin itong Sunday? Pangatlo, di ba? Ang bilis ng mga oras at mga panahon at kaganapan. Alhamdulillah, patawarin nawa tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, mga kapatid, at lipunin tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Magbibisita-bisitahan ba sa paraiso, mga kapatid? Ha? Hindi ko na kayo pabibisitahin. Bro, ikaw magbibisita. Halimbawa, ikaw, Abdulaziz, sabi mo, Ustad, merong kape. Abdulaziz, ang dami ng asawa ko. Wala na akong time sa'yo na makipagkape pa. La ilaha illallah. Wallahi, ang dami ng asawa natin sa paraiso. Allahumma amin ya Allah. Ikaw na gusto mo magduwaya, magsabar ka. Dahil sa araw ng paghukom, maski hindi papayag ang asawa mo, siya mismo ang magiging reyna ng mga kababaihan sa paraiso. Allahu Akbar. Ya Allah, igawad sa amin ang paraiso. Buhay na walang hanggan. Sige mga kapatid, baka mapunta na naman sa iba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming magagalit sa